Naniniwala ba kayo sa sukob o yung sabay na pagpapakasal ng magkadugo na paniniwala ng iba? Malas! Mary Joy G. Lipuman. Mahigit 100 pares ang nagpahayag ng kanilang pagmamahalan sa kasalang bayang ito sa Nara, Palawan. Kabilang na sina Charlette at Bonifacio. Yun talaga ang pinakamasaya na kahit na wala na kaming tatay, kasama pa rin namin yung nanay namin nang ikinasal po kami. Pero matapos ang seremonya, ang bagong kasal tinamaan daw ng sunod-sunod na kamalasan. Yung pamangkin ko po, sabay yung nakatandang kapatid, nagsuntukan sila. Kinuha ko po yung motor. Doon na po ako na-disgrasya. Nabutas yung dito niya. Tumama sa bato. May pumutok daw po na ugat sa ulo niya. Hirap na talaga siya. Nanginayang lang po ako kasi parang biglaan lang po kasi na wala na siya. Sunod-sunod po yung mga problema sa amin. Walang pahinga. Kasabay pala kasing ikinasal ni na Charlette at Bonifacio, hindi lang ang anak ni Charlette na si Charlie, pati na ang kapatid din ni Charlette na si JP. Bagay na bawal ayon sa pamahiin. Sa makatuwid, ang kanilang mga kasal, sukob. Kung alam ko lang yung sukob, hindi na sana ako magsabay ng pakasal sa mama ko at sa kapatid ko. Nang magkarelasyon sina Charlette at Bonifacio. Kaya nung nalaman nilang may gaganaping kasalang bayan, Nagpalista po kami kaagad kasi nag-ano po kami na wala na po yung babayaran. Magkakapilido kayo, di ba masama yan? Hindi naman po kami naniwala sa ganun, Nay. pero hindi lang pala sila ang nagpalista sa kanilang pamilya. Kasabay po namin yung anak ko po sa pagkadalaga po at saka yung kapatid ko po na si JP po. Umayaw ako na una kasi bata pa kami. Wala pa namang birth certificate yung anak ko. Gusto ko ano ko na po yung anak ko na alulor para paglaki po nila, hindi na po kayo problema. Naki-ano lang po kami sa kapatid ko na isama na lang namin yung handa namin kasi nga walang pira. Pero bago pa man ang kasal, nagkaroon na ng kung ano-anong aberya. Nariyang si Bonifacio, nahirapang makahanap ng magkakasya sa kanyang wedding ring. Kahit anong sukso ko, walang may magkasya. Naaksidente pa sila ng kanyang misis na si Charlette sa motorsiklo. Bigla po na outbalance, natumba po yung motor. Sina JP at Cherry naman, Lagi po kami nag-aaway tsaka nagsusungitan po kami. habang sina Charlie at Brenda may nalabag daw na isa pang pamahiin. Nasukat kasi ni Brenda ang susuotin niyang trahe de boda. Bakit daw sinukat-sukat ko po? Bawal daw. Sa isip ko, sa pelikula lang po yan na nag-ganon-ganon. Sabi ko, sige, isukat mo yan para pagdating doon sa oras na kasal po namin, hindi na po makaparinta ulit. Pagsapit naman ang mismong araw ng kanilang kasal, ang mga bride muntik namang hindi umabot sa seremonya. Na-late po kami nung araw ng kasal dahil po sa pag-aayos. Medyo kinabahan po kasi sabi namin tanghali na wala pa sila. Inisip namin na baka nasiraan na or anong nangyari. Pero sa dinami-rami ng mga sabit, natuloy pa rin ang kanilang pag-iisang dibdib. Pero pagkatapos ng kasal, nagtuloy-tuloy daw ang hindi magagandang mga pangyayari. Sabi ko sa kanila, sukob yung kasal nyo. Mag-ingat lang po kayo bawat isa. Wala naman po yun sa amin na may mga ganun na pamahiin. Hindi po namin talaga alam yon. Sa kanilang pag-uwi, hindi kasiyahan ang sumalubong sa mga bagong kasal, kundi ang nag-aamok na kapatid ni Charlie. Yung kapatid ko po, pagdating ko po, niyaya po ako ng suntukan. Sabi ko, hindi po ako lalaban kasi lasing ka na. Dapat po basaya, nagpunta po sa magulong sitwasyon.
Nung araw po ng kasal, iniwan ko po yung motor ko sa binyo. Kinabukasan, kinuha ko po yung motor. Habang nasa biyahe pa uwi, Doon na po ako na disgrasya. Na wala po ako ng balance sa motor, bigla pong nagiwang-giwang. ang sugatang si Charlie nagawa pang makapaglakad pa uwi. Nung nakita ko po yung dugo sa ulo niya, grabing iyak ko. Nabutas yung dito niya, yung ulo niya tumama sa bato. Agad na siyang isinugod sa ospital. Malaki yan, kailangang itahi yan. Pero ang pinakamabigat na dagok ng kanilang pamilya, nangyari 4 na araw lang makalipas ang kanilang kasal. Nung ang ina ni na Charlotte na si Charito, inatake ng high blood. Sa kasalan po doon sa Nara, masaya sa doon. Puro pagdating po dito, para nakita ko po sa kanya na parang bigla po siya nanghina. Nakitan ko na lang po siya dito na masakit na ang ulo niya. Tapos po, wala na siyang pang ibaba, parang naiinitan na siya. Hirap na talaga siya. Kaya po, nagdesisyon po talaga ako na dalahin siya kaagad sa ospital. Matapos ang 4 na araw sa ospital, si Charito namatay. Kung may pumutok daw po na ugat sa ulo niya, dahilan ng kanyang pagkamatay po. Naniniwala po ako na totoo po yung sukob. Kasi po, sunod-sunod po yung mga problema sa amin. Walang pahinga. Kung alam ko lang yung sukob, hindi na sana ako magsabay ng pakasal sa mama ko at sa kapatid ko. Pero totoo ba ang sukob? Lagi tayo naghahanap ng dahilan kung bakit nangyari ito. Kaya tayo ay pumupunta sa pamahiin para magbigyan ng kasagutan ang ating mga agam-agam. At kapag hindi nasagot kasi, wala tayong closure at walang ebidensya na nagpapatunay na may pamahiin nga na dapat sundin. Kung hindi, ay mamalasin ka. Ang magkapatid, o ilan man sila, kahit 10 sila, na ikasal sa iisang taon. Hindi pinapagbawal yon. Kasi nga, ba't namin ipapagbawal? Diba? Gusto magpakasal, nag-iibigan naman. Sa huli, naniniwala sina Charlotte na ang nagsakripisyo para di umano maputol ang sumpa ang kanilang ina na si Charito. Dahil sa kanyang kamatayan, siya po yung naisip ko na sumalo ng lahat ng sinasabi nilang sukob po. Sana ito na to yung last na pagsubok na dumating sa amin. Wala nang ibang mga trahedyang mangyari. Hindi tamang nakokontrol tayo ng kung ano-anong mga paniniwala. Kahit pa sabihin na wala namang mawawala kung susundin ang mga sinaunang pamahiin. Pero makapangyarihan din ang ating isipan. Kung ayaw mong mangyari, huwag nang isipin pa at paniwalaan.